alam ko ilang beses niya na pinaliwanag 'to 'no, pero dahil marami siguro naguguluhan at saka lalo siguro naguluhan dahil ito na naman yung pinunto ng ilang mga senador kanina, partikular itong idol ko, yung pinakamatalino na senador, si, Senator Robin Hood Padilla. 'Di ba ini-insist niya, "Teka, preliminary ba 'yan o final 'yan?" Ito rin actually yung pino-point out ni, Chis Escudero kanina 'no. Again, for the nth time, ilang beses na po natin pinag-usapan ito. Paki-explain po ano, kasi ano po ba yung stages from, tawag dito, AOM, notice of suspension, tapos notice of disallowance, and then dagdagan ko na lang po ano, kasi ito yung pinupunto kanina ni ano, ni, I think Chis Escudero, yung 8.3. Okay, kailan daw po ba nagki-kick in ito, itong, 8.3 provision? Basahin ko lang po. Failure of the AO or accountable officer to liquidate any public funds for which he is accountable upon demand by any duly authorized officer shall be prima facie evidence that he has put such missing funds or property to personal use and benefit. Ang sagot po kasi dito kanina ni ano, ni Attorney Wamil, eh pag dinamanda po ng any duly authorized officer. So dun po yun sa ano, hindi po ba sa notice of disallowance. Opo, Oh, opo. paki-explain po yung stages na yan. Pasensya na mahaba yung tanong ko 'no. Okay, ulitin ko na. Pero last night ata pinaliwanag natin yung ano, 'di ba, Opo, pero yung may mga katulad pa rin ni Cheese, ni oo. Robin, tsaka ni Amy. Oo, oo, totoo 'yun, oo. So, mahalagang ano ng audit yung audit mismo at yung adjudication, 'di ba, pinaliwanag natin 'yan. So, Opo. sabi natin ay different audit, different objectives, pero may audit procedures. Yung audit query, do'n tayo nagsimula, 'di ba, ay pagtatanong because you wanted to understand the agency operation. Bahagi 'yan ng audit procedure. Parang nagre-request ka ng more information. Gusto mong alamin, mainawaan yung ano, 'no? Pero do'n sa audit notice of suspension, iba ito. Notice of suspension ay meron ka ng tinitingnan na deficiency. Posibleng may tinatawag nating weaknesses in internal control, ano? Pero posible din na mga observation or deficiency na merong pecuniary losses. Pag may pecuniary losses, kailangan mag-i-issue ka ng notice of suspension or disallowance. Ngayon, sabi natin, kapag may temporary ano ka pa, isususpend mo muna yon, di ba? Gaya na in-explain natin kahapon, di ba? Kailan pwedeng automatic disallowed yung kapag yung travel ay personal, di ba? Vis-a-vis kapag suspension muna, nalimutan lang niyang mag-submit ng certificate of appearance, right? So ito yung suspension, temporary mo wini-withhold ang iyong action na i-disallow kasi binibigyan mo pa siya ng pagkakataon na, teka, baka meron ka lang hindi na i-submit na dokumento or meron kang paliwanag na mahalaga na hindi mo pa naibibigay, no? Pag nag-mature yan at hindi ka nag-comply, magma-mature siya into a disallowance. The moment na nag-ano na siya as a disallowance, ito na yung demand. So nung dinisallow yung liquidation, dinidemand mo na because a disallowance is a notice to refund or reinstate either in full or in partial yung kung magkano lang yung amount na ano mo kasi dito hindi full, 'di ba? Parang 73 million yung initial na ano, 'di ba? So, ano yung pagkakaiba nito? Ipaano ko lang, idiretso ko lang ha. Sige po. Pagdating sa CP niyan, kung i-affirm yan, sa atin yung ano, tama yung sinabi ni auditor na yung recommendation to refund, yung demand to refund is already executory. Yung iaakyat na appeal sa Supreme Court, ang titingnan na lang dito yung tinatawag nating grave abuse of discretion. Bakit? Oo, umabuso kayo, oo. Tama. Oo, kasi dun sa sinasabi nating hanggang sa CP ang tinitingnan nila ay ang tawag nila factual information ba of matter of fact. Halimbawa, sabi ko nga, yung determination ng validity, impropriety, irregularity of an expense is within the powers of the Commission on Audit. Right? Okay. So, ang pupuntahan mo na lang na appeal na sinasabi nilang hindi final ay yung grave abuse of discretion. So, pwede na siyang i-ano unless may TRO. At ito yung isang example na aking ikikwento, ano. Nung nag-o-audit, nung commission na pala ako, hindi. Nung nag-o-audit pa kami, tapos ombudsman si Simeon Marcelo, kahit na wala pang disallowance, o kahit may disallowance na, ini-start na nila kaagad ang pag-file ng kaso using the audit report. Ang ibig sabihin nito, audit report pa lang at nag-fact finding sila, nakita nila, oy, may basis for filing. Hindi nila hihintayin
yung issuance ng disallowance. At lalong hindi nila hihintayin yung settlement ng pagdating na na-consummate na yung full appeal process pagdating sa Supreme Court. At ito rin yung aking itatanong. Pag hinintay natin yung resolution hanggang sa Supreme Court, alam mo, Christian, kung gaano kahaba yung taon na yon? Talagang tulog na yung pananagutan, di ba? At marami makakalusot, no? Yun ang point Kasi nga, natin. again, para liwanagin natin, pera po yung pinag-uusapan natin dito, no? Pera ng bayan. Okay, kaya po pekunyari. Tama po, no? Pera. Tama At po, dapat opo. merong matinding pangangalaga dito sa pera na pinag-uusapan natin. Mhm. Ito, gusto ko lang pong i-highlight din ito, no? Kasi lumabas to sa pagtatanong ni Senator Judge Kiko Pangilinan kanina. Although lumabas na naman ito sa testimonya ni Attorney Wamil, no? Yung 125 million na isang cheque, no? Na inubos, ginasta 120 in 11 pounds. days from December 21 to 31. Okay? So napag-usapan na po yung questionable na acknowledgement receipts dyan. Yung iba nga dyan dated pa 2023. Iba yata meron pa 2026, no? Binanggit ni Senator Erwin Tulfo. Eto, no? Ibang klase, no? Advance mag-isip, no? Hindi pa nangyayari, Oo. Okay, eto po, pag-usapan natin. Lumalabas na yung 125 million na yon spent in 11 days in December, puro acknowledgement receipts. Ay, sorry, acknowledgement receipts. Tama, acknowledgement receipts. Tama ba ito yung mga pirma na katunayan na natanggap nila? Kunwari, Mary Grace Piatos, ni kung sino man Poncio Pilato Ito yan. yung liquidation documents. Liquidation document. So, that in itself, hindi ba questionable yun? Inubos in 11 days, puro acknowledgement receipts. Hindi po ba, base sa testimonya, yung iba rin sa mga di umano informants na tumanggap ng reward dahil sa impormasyon na binigay nila, hindi naman tinanggap cash di ba? Iba medisina, iba various goods. Ang tanong ko po, Grocery. Mm. grocery, di ba dapat may resibo? Kung namili ka sa Shopwise, namili ka sa Pure Gold, hindi naman yun Hindi naman confidential yun, di ba? So, kung hindi na ipresenta yung mga resibo na yon, how does that reflect on the disbursement or liquidation of that fund? Hindi, siyempre hindi mo tatanggapin yung liquidate. Eto yun, pagkakaiba kasi to, kinas advance mo di ba? So merong ang auditor na parang hindi ko kikilalanin yung iyong isinubmit na kaya hindi ko pwedeng kilalanin na valid expense ito. Ito yung parang sort of na stand ng auditor, di ba? Yung layman's na usapan, di ba? Teka, binigyan kita ng cash advance. Okay, paano mo ginastos? Nag-submit ka. Ay parang may problema ata dito sa 11 days mo lang ginamit itong 125 million pagkatapos etong mga ARs mo hindi nagtutugma-tugma ang date at saka meron pang hindi pa dumadating ang taon, etc. In other words, hindi ko matatanggap yan. Kaya sinasabing hindi ko siya pwedeng kilalanin na parang valid expense kung baga ito ay ililibro. Kasi di ba saka lang siya papasok, kikilalanin ang expenditure kapag tinanggap yung liquidation. Di ba? Kasi yun yung proseso. So, para sa akin, talagang ito yung tinatawag nating Christian na red flags. Di ba? Na nagdi-indicate na teka, kailangan mong mag-dig-deeper. Merong pinupunto ito, di ba? Yan yung At hindi ito yung tipong sinasabi natin na pag auditor kasi ang tumitingin, hindi ka lang nag-iisip na ito ay compliance issues lang. Submitan lang yan ng papel, okay na. Hindi. Tinitingnan mo yung nabanggit ko kagabi, di ba? Yung increase on non-compliance issues ay increase rin in fraud risk. So, at the back of the mind of the auditor, teka, bakit parang masyadong maraming kaduda-duda in the sense na merong hindi nagmamatch ang date, merong 11 days lang. And I think, Christian, hindi ko alam kung tama ako sa pagkarinig ko, parang 121 transaction in a day. Parang may nabanggit May ko narinig kanina. ako kanina ganun, sorry ninote ko Oo. yan. Sige, babalikan ko. Oo. Meron kang Pero ganun. hindi ako masyadong kasi baka mali yung pagkaintindi ko. Talagang super duper yan, 'di ba? Parang AI lang ang dating, 'di ba? Parang AI lang na pag-type mo nung okay, ayan na, 'di ba? Impossible 'yan kahit yung pagpapapirma, etc., 'di ba? Hindi madali 'yun So unrealistic 'di ba? So yun ang tingin ko. So ito yung mga tinatawag nating information na nakuha ng auditor na talagang nagpapakita, nagpuput ng doubt doon sa validity ng kanilang liquidation, regularity ng kanilang regulation. Na-OC ako. Natalisod ko yung kanina, hinahanap ko sa notes ko. Baka hindi ako makakatulog nito. Anyway, bilang panghuli, binanggit niya yung hindi lang siya dapat compliance. I think ito yung isa sa mga pinunto kanina ni Senator Judge
Panfilo Lacson. Kasi 'di ba napag-usapan yung mga aliases. Okay, 'di ba ang sagot naman dito ni Attorney Wamil, quiet naman yung joint circular Neither there or as to ano. whether puwedeng gamitin o hindi yung aliases. Okay, so parang isa sa mga pinupunto ni Senator Ping Lacson, dapat dagdagan yung responsibility nitong COA. Ang sa'kin naman papaano ba dapat gawin yun? Kasi remember napag-usapan po natin 'to before 'no? Ang dami-daming hinihingi sa sa COA. Hindi naman sapat yung pondong binibigay, hindi naman sapat yung mga Mm, taong, mm, tinatalaga mm. diyan, tsaka yung mga espesyalista tsaka mga eksperto. Hindi mo talaga madadala basta-basta sa COA, dahil it's a very thankless job, hindi po ba? So yun nga, una kong tanong, dapat bang gawin yun na kasama sa responsibility, i-validate kung alias ba nito, kung totoong tao ito, at papaano ba gagawin po yun kung sakasakali? Ako ganito yan, eh, kanino ba dapat ang burden of proof? Sino ba ang gustong magpa-liquidate? Sino ba ang nagsa-submit ng liquidation, 'di ba? Yung binigyan ng cash advance, 'di ba? Eh, di kayo ang maghirap nagdala ng tamang dokumento para maniwala kaming tama ang paggamit ninyo, 'no? Yan yung mga excuse ng mga ng mga walang pagpapahalaga sa pera ng bayan. Kasi ganito yung point ko, eh, Christian, kung ikaw ang gumastos ng pera, pero galing sa akin yon, na kanino yung burden? Napatunayan mong nagastos mo talaga dito at tama yung hindi ka nagsisinungaling. Nasa akin ba? Sa'kin, sa'kin, Kailangan bang sa'kin. kailangan ba akong tumambling-tumbling para, "Teka, kakausapin ko mga kaibigan mo. Teka, wala ka bang resibo diyan sa bulsa mo? O baka may naano ka," 'di ba? That's nag-e-exaggerate na ako dahil parang nanghihinayang ako, ano. Ito yung Yeah. binoto natin, ito yung mga nasa mambabatas, manggagawa ng batas, pero yung basic consideration na hinahanap natin, 'di ba? So sa akin, linawin po natin. Wag po nating parusahan yung auditor at ipasa sa kanila kasi auditor yung pinakamadaling sisihin, ano. Hindi ako partial dahil ako'y auditor, ano. Ang gusto kong anuhin ay, now I am not an auditor, I am an ordinary citizen. Ang tanong ko, kung binigyan ko kayo ng tax in support of your government, ibinibigay ko dun yung pag-asa at tiwala ko na minsan may kalsada, merong building, merong kalusugan na na mapapakinabangan ko, 'di ba? Ang tanong ko, yung auditor ba ang pagpapaliwanagin ko? Kung hindi ako satisfied do'n sa ibinigay mong pruweba na nagamit mo siya ng tama, hindi ba ang may dapat mas mag-bear nung pagpapaliwanag niyan ay yung tinatawag nating pinagkatiwalaan ng pera? Yun naman I sana yung maging mindset nung mga natin, 'di ba? Lalong-lalo na nung mga nagtatanong, 'di ba? I definitely agree sa ating pagtatapos, unless you are Senator Robin Padilla or Amy Marcos. Mababaliktad diyan. Ang magpaliwanag dapat yung auditor. Okey. Okey, pasensya Hindi, na Commissioner 'no, alam hindi, ko pagod okey na lang kayo. yan. Pero maraming Okey. maraming salamat po for joining us tonight. Oo. Hindi, Hmm, maraming salamat din at natutuwa rin ako sa mga ganitong programa kasi unang-una, binibigyan natin ng pag-asa at moral support ang mga auditors na gumagawa ng tama. Kaya wag na silang magalit sa akin na kuda ng kuda, matanda na, talunan, wala na sa COA because tumatayo tayo para dun sa mga auditors na gumagawa ng tama at sa mga taga-gobyernong nagpapahalaga sa pag-iingat ng pera ng bayan.